Actually, kasi hindi nagbago sa amin yung mga ganitong sumbong eh. Kindly describe nga, ano yung itsura ng sales lady? Itsura niya naman po, decente talaga. Anong suot niya? Parang miniskirt na Miniskirt, naka-blue. ayan. Paano ba nangyari to na ikaw ay nabudol ng mga sales lady na to? Pinaupo nila ako sa massage chair nila, tapos minamasa-masahe. Hindi ako pinaalis. Sabi ko naman sa kanila na wala akong pera. Nakita nila na may credit card ako. I-swipe daw, itanong medyo natin alanganin sa akin yun, parang minaman-man yung wallet mo, kung anong laman. Naisip ko, bakit ko ba na-purchase yung ganun kalaki? Tapos ngayon, tinawagan ko yung si Ryan, yung sabi nila na leader daw. Sabi ko, sir, baka pwedeng isauli ko na lang yung product. Sabi, ay sir, parang hindi pwede siguro yan, sir. Hindi daw pwede. Oo. Okay. Tapos, bakit daw hindi pwede? Nakuha ko na daw yung product, ganyan. Lumapit po ako sa hashtag Pabitag Mo dahil may irereklamo lang po ako na store doon sa Isitan, Itsu, yung mga product po nila at ang mga staff nila. Noong August 23 po, pumasok po ako sa Isitan para kumain at nung nakita po ako ng isang babae, inalok niya po ako sa product nila para magkaroon lang daw siya ng attendance at masahuran daw siya. At yun, pumasok naman po ako doon tapos pinaupo ako sa massage chair nila. Nung natapos naman na pumirma na ako sa attendance na yun, sinabihan ko sila na pwede na siguro yan. Nung pinasa nila yung attendance ko po, may nilabas sila na papel. Isa daw po ako sa mga nanalo ng product nila na worth 300,000 daw. Hindi po nila ako pinagbigyan ng oras para makapag-isip. Parang dinidistract nila ako na ganyan. Isa daw po kasi ako sa magiging endorser ng product nila. Binigay ko yung credit card ko, swipe nila ng 80,000 tapos may additional daw na product na worth 5,700. Tapos yun, ika-cash ko na lang daw yun, yung 5,700. Sir Ben, sana ay matulungan niyo po ako para ma-refund yung pera, para maibalik ko yung product nila. Tila na-hypnotize ka raw, kaya ka nabudol sa isang mall. Ang dami mo raw nabili ng mga appliances. Paano ba nangyari to na ikaw ay nabudol ng mga sales lady na to? Time na yun, sir. Attendance lang daw yung kailangan. Pinaupo nila ako sa massage chair nila, tapos minamasa-masahe. Ilang sales lady nagmamasahe sa'yo? Dalawa lang sila, sir, nagtulungan. Dalawang sales lady? Oo, dinidemo nila yung product nila sa harapan ko habang minamassage naman ako ng isa. Tapos yun, sabi ko sa kanila na kung attendance lang naman yung kailangan nyo, pipilapan ko na yun. Tapos aalis na ako. Aalis ka na? Oo, wala pero na. hindi ka pinaalis? Hindi ako pinaalis. Anong sinabi? Sabi nila, tapusin nyo lang muna, sir, yung massage. Yung massage. Ganyan. Okay. O tapos chinichika-chika ka, di ba? Oo, ganun po. Oo. Parang tinatanong nila hanggang dumating kung ano yung trabaho ko, Okay. ganyan. Parang hinintay lang nila yung yung supervisor nila Supervisor, na ayun dumating. na. Binigay na sa akin yung papel para pilapan ko. Nung Ano binigay yung pinilapan mo? Attendance ba yun? Oo, attendance po. Binasa mo ba ng maigi? Hindi ko nabasa. Hindi mo na yung- nabasa. Baka naman kasi pumirma-pirma ka. Yung pala, bibilin mo yung Pangalan lang po yun. pangalan lang. Opo. Yung nabili ko lang po, yung Smart Do Energy Cooker. Oo. Tapos yung the rest daw, yung massage chair na yan, Mm. ibibigay na yung previous daw. Previous? Opo. Buy one, get seven? Parang ganun po. Naku. Buy one, get seven. Parang di naman makatotohanan. Pero magkano ba kasi yan, yung produkto na yan? Sa nakikita ko naman po na presyuhan nila, sa massage chair pa lang, Magkano 89,000 daw eh. 89,000 for the massage chair. Opo. Pero hindi yan yung binili mo. Hindi po. Yung Kung Smart magkakasama lang yan as freebies. Do. Opo. Ano bang sadya mo dapat sa mall na yun? Ikaw ba ay talagang bibili ng appliances? Or Hindi po. ano? Pumasok po ako doon para kumain lang sana. Kumain lang sana. Tapos nung lumabas ako, naalala ko na bibili pala ako ng belt sana. Belt. Opo. Okay, so kakain ka lang sana, bibili ka ng belt, tas uuwi ka na. Oo. Tapos pumasok ulit ako sa entrance na salubong ako ni ate. Sinong Ganyan. ate? Yung sales lady? Oh, yeah. Kindly describe nga, ano yung itsura ng sales lady? Itsura niya naman po, decente talaga. Decente talaga. Oo. Anong suot niya? Parang miniskirt na Miniskirt, naka-blue. ayan. Ayan yung mga from the past natin na sumbong na same oo. company din yung inireklamo. So mga ganyan ba? Mga ba ganyan yung mga damit. klase suot nila? Blue po yung Blue damit naman. nila. Oo. Blue. Pero ganyan kaikli yung skirt. Ganyan po. Ngayon naman na nung nag-uusap na kayo ng mga sales lady at ikaw ay inalok na bumili ng isang produkto,
Bakit umabot sa punto na hikayat ka na bilhin ito? Oo. Oh, dahil 89,000 yung magiging previous ko. Tapos sa ibang product din na na idadagdag pa nila. Alright. Maging previous ko daw. Alright. Tapos yun, parang naisip ko na mas malaki yung makukuha ko kung i-purchase ko yung isang product. Alright. Nung time na yun, sabi ko naman sa kanila na wala akong pera. Tinanong nila ako kung may card ka ba. Sabi ko may card po ako pero walang laman. Dahil next week ko pa makukuha yung pera ko. Tapos hiningi po nila yung ID ko. Pinakita ko naman, kinuha ko yung wallet ko. Nakita nila na may credit card ako. Sabi naman ng supervisor, may credit card ka pala sir. Pwede natin i-swipe daw, itanong Medyo natin langanin sa akin yun, parang minaman-man yung Opisina. wallet mo kung anong nga, laman. Nabili mo na yung produkto, tama, nasa yung mga produkto. Anong naisip mo? Bakit ka lumapit sa amin? Bakit mo naisip na gusto mo ibalik yung mga produkto? Nung umuwi na ako nung gabi na yun, naisip ko bakit ko ba na-purchase yung ganung kalaki. Tapos ngayon, tinawagan ko yung Sir Ryan, yung sabi nila na leader daw. Sabi ko, sir, baka pwedeng isauli ko na lang yung product. Sabi? Sabi, ay sir, parang Hindi pwede. hindi pwede siguro yan, sir. Hindi daw pwede. Oo. Okay. Tapos- Bakit daw hindi pwede? Nakuha ko na daw yung product, ganyan. Sige. Speaking of that, napaka-importante kailangan natin ma-discuss yung mga sinasabing parameters kung ano bang karapatan ng isang consumer, yung customer na bumibili ng mga produkto. So, consult na natin ngayon ng Chief Adjudication Division ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau na si Attorney Genaro Jacob. Ano ba yung parameters ng DTI tungkol sa mga ganitong klaseng practice? Pag ang paraan ng pagbebenta ay mayroon pong kasamang panlilinlang at ayun ang dahilan kung bakit napabili ang isang consumer dahil sa scheme na yan o deceptive scheme or deceptive sales tactic ay pwede pong pwede pong maging violation yan ng Consumer Act. At meron pong recourse ang consumer, yung mamimili natin na magreklamo po sa Department of Trade and Industry na pinakamalapit sa kanya. Ang produktong kasama niya, sinabi niya libre ay ganito ang presyo pero sa katotohanan ay hindi naman ganoon ang presyo talaga sa actual market, sa ibang sa prevailing market price Yun po ay maaring i-consider na panlilinlang. Ang pagbibigay ng mga promo sa isang store, di ba dapat nangihingi ito sa DTI? Kasi if I'm not mistaken, may nakikita ka usually na DTI number, ganito, ganyan, under the promo or whatsoever. Opo, kung mayroon pong sales promotion, nag-activity ng isang kumpanya o sales activity at ito po ang ginagamit niya para mag-attract sa mga taong nasa labas. At sa labas po yung paskil, at hindi yun ang magiging dahilan para pumasok. Yun po ang kailangan ng sales promo. Pero kung ang sales promo niya ay yung nasa loob na, sasabihin niya habang nasa loob siya at wala naman ng mga nakapaskil sa labas ng kanyang tindahan, ay hindi na po kailangan ng sales promo permit po iyon. So depende po yan kung saan niya ginamit o saan niya nilagay yung sales promotion niya ginagawa. Kung in-house po, hindi po siya kailangan ng permit. Pero pwede pa rin siya, promotion pa rin po siya. Anong maaaring parusa sa store kung mapapatunayan na may mga problema or maling sales practice sila sa loob? Kagaya ng mga panlilinlang na binabanggit nyo kanina. Ang penalty po sa Consumer Act of the Philippines po ay umaabot po sa hanggang 300,000 pesos po per offense po na committed by the respondent po, yung pong nanloloko or yung may violation ng Consumer Act. Attorney, one more kasi ito raw, tinawagan niya raw yung, I don't know, supervisor or manager, pero hindi raw po pwedeng mag-refund. Ayon po ba sa DTI, attorney, ano po ba yung batas tungkol dito sa mga ganitong refund? Kapag po may diferensya ang nabili, ay pwede po reklamo ang pag may diferensya sa produktong nabili, magreklamo ang mamimili sa DTI po. At pwede pong maging solution diyan ay replacement or refund. Papalitan po, reimburse po yung pinambili po. 3 hours po yan po. So may karapatan po yung consumer natin na mag-ask ng refund. Kasi ayon doon sa supervisor, bawal daw po. Kapag mayroon pong, tulad po itong sa kaso na ganito, halimbawa po mayroon po siyang panloloko na nangyari yan, deceptive, yung kanilang, pwede pa rin po yan na magreklamo sa DTI. Is it okay kung magawa ng paraan ng DTI to just check, kahit papano, just do a random checking on this establishment
Kasi this is not just once, kundi pangalawang beses na, sir, na may nagreklamo tungkol sa kumpanya na ito, tungkol sa kanilang estilo ng pagbebenta. Yes, sir. Mayroon po tayong power based sa Consumer Act to conduct an investigation, follow-up investigation, and refile a motu proprio case again against the airing establishment kung mapapatunayan siya separate from the complaint na pinag-usapan po natin. Pwede po mag-investiga ang DTI. Alright. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aming tawag at pagbigay ng inyong statement ngayong araw. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Ngayon naman tawagan din natin ang OIC ng Manila Bureau of Permits Inspection Division, si Sir Richard Zacarias. May gusto lang ako i-bring up na itong sinasabing Itsu na nagbebenta daw ng mga iba't ibang mga produkto. Does this have a permit, sir, na magbenta ng mga iba't ibang produkto? Based po sa aming office records, sa aming database, meron po silang 2024 permit. If I may read to you kung nakalagay dito sa kanilang business permit, the owner's name is Reynon Espenida de la Vin. Business name nila ay Itsu Household Products Trading with the registered address at Isetan Complex, CM Recto Avenue, Quiapo. Sila po ay registered for the business of retail home appliances. Is there any way or power ng inyong tanggapan to check or kahit ano gawa ng sinasabing inspection tungkol dito? Yes, sir. Ang aming tanggapan ay pwedeng mag-conduct ng inspection po dito sa particular business establishment, or we can issue a show cause order, directing them to explain within a specified period yung kanila pong side po dito sa kanilang sa complaint po against the said establishment. First time po ba na nireklamo tong Itsu dyan sa City of Manila or hindi po? According to our records po, I think dito po merong previous complaint po dito sa Itsu, and what we did is as I mentioned earlier, nagpadala po kami sa kanila ng show cause order. Ngayon, unfortunately po, yung show cause order, at the time of the service of the said show cause order, wala pong nagre-receive doon. Most probably, close po sila at that time na pumunta yung aming inspector po. Alright. Paano po kaya yan, Sir Richard? Sana sumagot itong Itsu. Kasi actually, Sir Richard, this is the second time na may natanggap kaming ganito. Although the other branch sa ibang lugar, pero same company. So, yun lang din po yung hilingin namin sa City of Manila na, yun nga po, mapaliwanag din talaga nila yung kanilang panig dito sa parang tinasabing parang unethical practice, kumbaga alleged. So, sana sa City of Manila, sumagot po sila, Okay po. Yes, we will take note of that, sir. Ayan. Maraming salamat po, Sir Richard Zacarias. Gusto ko lang magbigay ng mensahe para dito sa kumpanya. Wala naman kaming pakialam kung paano kayo magbenta, pero gawin nyo naman in such a way na may time and space para makapag-isip yung tao kung talagang dapat niyang bilhin yung produkto. Anyways, meron na naging statement dito ng Itsu. Sagot nila sa amin, nakausap ng bitag ang customer service ng Itsu Household Product Trading. Tumanggi itong sumagot sa programa dahil ayon daw sa kanilang legal ay may karapatan silang tumanggi sa imbitasyon. Ngunit ayon sa Itsu, maaari daw ibalik ni Jeric ang mga produkto sa kanilang store at maaaring mai-refund ang perang ito. So willing naman daw sila i-refund, but as well, ang para sa akin is para hindi na wala nang sumunod ng mga tao na maloko or madinlang, it would be best na dapat magawa ng paraan at maimbestigahan ang establishmento na to. So, balik ako sa iyo, sir. Maraming salamat sa paglapit mo sa amin. I-file naman yung sinasabing complaint daw doon to DTI and also gagawa ng paraan ng BPLO para tuluyan ma-inspectionan yung establishment. So, tungkol naman doon sa pera mo, willing naman daw sila yung refund. So, siguro after ng programa, pwede ka pumunta sa tanggapan nila at kunin yung pera na binayad mo sa kanila. So, okay ba sa'yo? Okay po, sir. Alright. Maraming salamat, sir. Maraming Ingat ka na salamat sa din. susunod, lalo na ngayon, bare months. Ang dami niyang mga promo na yan. Credit card mo, itago mo, huwag mo ipakita sa kanila. Kahit naka-miniskirt, kahit gaano pa kaganda yan. Kung hindi mo naman kailangan, huwag mong bibilhin, tama? Tama po. Sayang ang pera mo, kuya, madaming nagugutom. Tama po? Tama po. Alright. So, maraming salamat, Jeric, sa paglapit dito sa tanggapan namin.
Thank you din po, sir. Alright. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw sa unang sumbong na ito. Ito nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban ka di iiwan. Itong hashtag ipobitag mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Jeric Palio, taos-pusong nagpapasalamat sa ipabitag mo at lalong-lalo na kay Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo at sa lahat na rin ng mga staff sa ipabitag mo. Nang dahil po sa inyo ay nai-refund po ng full ang aking pera. Sana po ay marami pa kayong matulungan tao. God bless po sa inyong lahat.